Grabe mga idol, tila nagiging isa sa mga pinakamahalagang piraso ng Lakers ngayon si Rui Hachimura. Kahapon nga sa kanilang panalo laban sa Charlotte Hornets, naging efficient si Rui sa kanyang performance sa panalo nila, na kung saan ay nakagawa ito ng 21 points, 3 rebounds and 1 assist with 9 out of 12 field goals and 3 out of 3 shooting beyond the arc. Bukod pa dyan, Rui is positive 13 inside the court. Ayon nga kay Rui Hachimura tungkol sa kanyang depensa. Sa tingin ko, importante ang pagiging nasa tamang posisyon at mag-communicate bilang isang team defense. Kailangan nating mag-communicate at dapat mas maging vocal tayo. Iyon ang susi, ang maging mas focused ngayong taon at sa tingin ko, gumagana ito. I think as a team, I think we did a good job on the second half. You know, we are communicating better. Sinabi rin ni Luka tungkol sa malakas na performance ni Rui ngayong season. Malaki ang naitutulong niya para manalo tayo ng games. Pero gaya ng sinabi ko, sa Atlanta game siguro, underrated siya. Wala masyadong nag-uusap tungkol sa kanya pero deserve niya ng maraming credit sa mga panalo natin. Kamangha-mangha ang paraan ng paglalaro niya sa bawat laro at malaking tulong talaga ito para manalo tayo. He helps us win games a lot. But like I said, I think outside that, maybe Atlanta game, he was very underrated. I feel like nobody talks about him, but he deserves a lot of credits in our win. Ayon naman kay Marcus Smart tungkol sa depensa ni Rui Hachimura, ipinagmamalaki ko ang samurai. Ipinagmamalaki ko ang kaibigan ko. Magaling siya sa offensive end at nakikita natin na kapag pinapabuti niya rin ang depensa, fresh breath of air ito para sa lahat. Alam namin na kaya niya at alam niya rin na kaya niya. Masaya kami na tinatanggap niya ito at nagagamit ang kanyang kakayahan sa parehong opensa at depensa. Hey, I'm proud of the samurai, man. Proud of my guy, man. He's, Rui's been doing such a good job on the offensive end. To see him pick it up on the defensive end has been, a fresh breath of air for everybody. We know he can do it, and he knows he can do it. And we're glad to see him finally accepting that and using, his ability to be able to play both ends offensively and defensively. Samantala, sinabi naman ni JJ Redick sa Spectrum SN na nagawa ng Lakers na ayusin ang kanilang depensa habang tumatagal ang laro. Pinuri niya si Rui Hachimura, partikular sa kanyang two-way play sa third quarter na nagbigay ng malaking boost sa team. But Rui had a stretch there in the third. It was as good as we've seen him on that end of the floor. And then on top of that, he was making shots on the other end to give us that cushion. Mukhang nagbubunga na talaga ang tiwala ng Lakers kay Rui Hachimura. Parehong sa opensa at depensa, isa na siya ngayon sa pinaka-steady na puwersa ng team. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa performance ni Rui Hachimura ngayon? Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabago sa Los Angeles Lakers ngayong season. Matapos ang blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis, nagbago na rin ang identity ng Lakers mula sa power and defense team na kilala since 2020. Ngayon ay mas nakatuon sa elite playmaking, perimeter creation, spacing at scoring versatility. Hindi nagtagal, pinalakas din nila ang frontcourt sa pagkuha kay DeAndre Ayton, isang offensive-minded big na may touch, size at kakayahang mag-magnify ng scoring sa court sa halip na intimidation at interior dominance lang. Pero kahit ganitong mga malalakas na hakbang, may kulang pa rin sa Lakers. At iyon ay ang pinaka-importanting sangkap para sa championship teams, reliable rim protection na kaya ang pressure sa playoffs. Dito pumapasok ang sunod na target ng koponan. Ayon sa mga analysts, kung talagang gusto ng Lakers na buuin ang bagong identity nila, dapat nilang tingnan si Daniel Gafford bilang overreaction trade na makakatulong sa kanila. Si Daniel Gafford ang missing defensive anchor ng bagong Lakers. Hindi si DeAndre Ayton ang kapalit ni Anthony Davis sa defensive instinct. Si Davis kasi ay kilala sa instinctive rotations, haba ng reach at kakayahang ayusin ang mga pagkakamali sa depensa. Si Ayton naman ay nakadepende sa positioning at anticipation. Mobile siya sa switches kaya kaya niyang mag-cover sa perimeter at kumukuha ng rebounds para tapusin ang defensive possessions. Pero hindi niya mapipigilan ang drives o matatakot ang slashers na dumaan sa kanya. Samantalang si Daniel Gafford, naglalaro sa depensa sa paraang nakakaapekto sa isip ng kalaban, hindi lang sa kanilang shooting. Hamon niya ang lahat ng pumapalibot sa basket at isa siya sa pinakamagaling sa vertical defense sa liga. Kontrolado ang space sa itaas ng rim na bihira lang magawa ng ibang big men. Sa opensa, hindi siya demanding sa touches o isolation plays. Sa mga screen siya, dive, finish lobs, at nagki-clear ng space. Magaling siyang kasama ng mga creators na nakakabago sa defensive coverage at sa Lakers, mayroon silang dalawa sa pinakamahusay sa mundo, LeBron James at Luka Doncic. Sa madaling salita, si Ayton ay nagbibigay ng scoring at rebounding. Si Gafford naman ay protection sa paint at physical na presence. Magkasama, makakabuo sila ng rotation na nagbibigay ng control sa laro. Finesse o force, nasa kanila ang desisyon. At sa playoffs, mahalaga ang kakayahang magdikta ng identity ng koponan.
Samantala si Austin Reeves ay tuloy-tuloy na nagpapatunay na siya ang susunod na star ng Lakers. Habang si Luka at LeBron ang headlines, si Reeves ang naging connective star, ang player na nagpapatatag ng possessions kapag bumabagal ang pace ni Luka o nagbabantay si LeBron sa matchups. Gumawa siya ng score kapag kailangan ng release valve ang team, nag-i-initiate kapag nag-tilt ang depensa at maingat sa defense rotation. Tila handa na ang Lakers, offense, defense at ang pagkakaroon ng star sa lahat ng linya. Pero ang tanong ngayon mga idol, sapat na ba ang kanilang frontcourt rotation kung maisama si Daniel Gafford sa koponan?